Welcome sa True Tagalog Stories, kung saan malalaman, mapapanood, at maririnig mo ang mga kwentong kahindik-hindik na siya namang makapagpapataas ng iyong mga balahibo. Sa episode na ito, ikukwento namin ang nangyari kay Omar, isang lalaki na 26 years nang nawawala at natagpo ang buhay at naninirahan sa kanyang kapitbahay. Paanong nangyari ito? At bakit hindi man lang siya nakita ng kanyang mga kamag-anak sa hinahaba-haba ng taon ng kanilang paghahanap? Sino ang nagtago kay Omar at bakit hindi siya nakabalik sa kanyang pamilya, kahit malapit lang ang bahay nila? Nagsimula ang kwento sa bansang Algeria, sa bayan ng El Gedid, Jelfa, noong 1978 sa panahon ng giyera sa pagitan ng gobyerno ng Algeria at ng mga rebelding Islam. Ito ang panahon ng Black Decade, kung saan 200,000 tao ang pinatay, 20,000 katao ang kinidnap at 15,000 naman ang naitalang nawawala. Sa kabila ng kaguluhang ito, tahimik na namumuhay sa El Gedid si Omar at ang kanyang pamilya. Hindi nila inakalang darating sa kanila ang isang trahedyang magpapabago ng buhay nilang lahat. 16 na taong gulang si Omar noong taong 1978. Mabait na bata, magalang at talaga namang napakamatulungin sa kanyang pamilya. May alaga din siyang aso na lagi niyang kasakasama kung saan man siya magpunta. Ngunit, isang araw, bigla na lamang namatay ang aso ni Omar na labis niyang ikinalungkot. Natagpuan nila itong nakahandusay na lamang sa tabi ng kanilang bahay, bumubula ang bibig na tila ba parang nilason. Matapos nito, bigla na lamang naglaho si Omar sa hindi malamang dahilan. Madami ang nag-isip na naglayas si Omar dahil sa pagkamatay ng aso nito. Ngunit madami din ang nagsasabi na nadamay ito sa engkwentro sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde na puspusan sa pag-aaway. Labis ang pag-aalala ng pamilya ni Omar dahil sa kanyang biglaang pagkawala. Ginawa nila ang lahat upang makita at mahanap si Omar, ngunit walang nangyari sa kanilang pakikipagtulungan sa mga pulis at maging sa media. Lahat ng sulok at kanto ng bayan ng El Gedid ay sinuyod ng pamilya ni Omar upang makita lamang siya. Nanawagan din sila sa publiko upang tulungan silang mahanap si Omar, ngunit wala ding nangyari dito. Nawalan ng pag-asa ang pamilya ni Omar dahil sa nangyaring ito. Ginawa naman nila ang lahat, ngunit wala pa ding naging bunga ang kanilang mga paghihirap. Dahil dito, sumuko ang pamilya ni Omar at pinili na lamang nilang maniwala na namatay si Omar at nakalibing na sa isang lugar na hindi nila alam kung saan. Lingid sa kanilang lahat, si Omar pala ay kinidnap ng kanila mismong mga kapitbahay. Hindi lamang isang tao ang responsable sa pagkawala ni Omar dahil 8 tao ang nagtulong-tulong upang itago si Omar sa kanyang pamilya. Ayon sa mga report, ang 8 taong ito ay involved sa iba't ibang klase ng krimen patungkol sa human trafficking. Ang 16 na taong gulang na si Omar ay isa lamang sa kanilang mga naging biktima. Habang naghahanap ang pamilya ni Omar, si Omar mismo ay nakatago lamang pala sa kanilang kapitbahay na 200 metro lang ang layo sa kanila. Hindi lang yan, nakikita ni Omar ang kanyang pamilya na mula sa bintana ng kanyang kulungan. Alam at updated din si Omar sa mga nangyayari sa kanyang pamilya, maging ang pagpanaw ng kanyang butihing ina noong taong 2007. Bakit hindi nakahingi ng tulong si Omar? Bakit hindi siya nagtangkang tumakas? Ayon sa report, si Omar daw ay naapektuhan ng isang uri ng black magic spell na tila ba kumontrol sa kanyang pag-iisip. Ang spell na ito ang nagkulong daw kay Omar sa loob ng mahabang panahon. Mabuti na lamang at dumating ang isa sa kapatid ng mga suspect sa bahay at nakita ang kalagayan ni Omar. Agad namang ibinahagi nito ang kanyang nakita sa mga pulis at agad din namang umaksyon ang mga ito. Nagdala ang mga pulis ng search warrant sa bahay ng mga suspect at nakita nila si Omar na nakatago sa silong o sa cellar ng bahay. 45 na taong gulang na si Omar ngayong taon at 29 na taon siyang nawala sa sibilisasyon. Mabuti na lamang at nasa mabuti itong kondisyon at nasa matino pa ding pag-iisip.
Sa kabilang banda, sinampahan na ng kaso ang mga suspect na nagtangkapang makatakas matapos madiskubre ang kanilang krimen. Nagustuhan mo ba ang episode na ito? Kung gusto mo pang makarinig at makanood ng mga kwentong katulad nito, mag-like ka na at mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga video uploads.